Matapos sa pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028, umani ito ng sari-saring reaksyon mula sa hanay ng mga senador, kongresista at iba pang personalidad sa politika at showbiz. The Philippine Showbiz List presents reaksyon ng showbiz sa pagtakbo ni Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Robin Padilla and Mariel Rodriguez. Kilalang masugid na taga-suporta ng pamilyang Duterte, agara nagpahayag ng suporta sa Senator Robin sa planong pagtakbo ni Sara. Sa isang panayam, sinabi niya na nais siyang makita ang isang girl power tandem sa susunod na national election. Si Sara bilang presidente at si Amy Marcos bilang vice presidente. Katulad ni Robin, suportado din ni Mariel ang kandidatura ni Sara. Sa Facebook, nirepost niya ang isang ulat na naglalaman ng kumpirmasyon ng pagtakbo nito sa pagkapresidente, kalakip ang tatlong green heart emoji na kilala bilang simbolo ng suporta para kay VP Sara. Amy Marcos. Kabilang sa mga unang nagpahayag ng suporta si Senator Amy, tinawag niya si Sara bilang solusyon sa mga kasalukuyang suliranin ng bansa at binigyang diin ang tapang at malasakit na taglay ng Vice Presidente bilang mga katangiang kinakailangan para humarap sa mga hamon ng gobyerno. Ayon sa senadora, ang desisyon ni Sara ay tugon sa panawagan ng mga taga-suporta at simbolo ng posibilidad ng positibong pagbabago sa bansa. Nagpakita rin si Amy ng positibong saloobin nang lumutang ang ideya ng isang Sara-Amy tandem para sa 2028 elections. Nang tanungin tungkol sa ideyang ito, hindi direktang sinabi ni Amy na opisyal siyang tatakbo bilang vice presidente. Ngunit nagpahayag siya ng matibay na pagkakakilanlan sa vice presidente at sa posibleng tandem. Ogie Diaz. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Ogie ang naging pag-uusap nila ng isang kaibigang taga-suporta ng Duterte camp. Ayon sa kanya, sinabi umano ng kaibigan na dapat na siyang mag-shift ng suporta dahil walang katalo-talo sa 2028 si Sara. Aminado si Ogie na malakas na kandidato ang kasalukuyang vice presidente. Gayunpaman, nilinaw ni Ogie na hindi ganun kasimple ang pagbibigay niya ng suporta. Dagdag pa niya, mahalagang maipakita ng Office of the Vice President ang mga konkretong accomplishments nito, lalo na kung may limitadong budget upang may paliwanag kung paano ginamit ang pondo. Ikinumpara rin ito ni Ogie sa dating Vice Presidente na si Leni Robredo na anyay hindi na paratangang corrupt kahit ang mga kritiko nito. Jimmy Bondoc. Sa isang interview, inamin ni Jimmy na walang kapaunang abiso sa naging hakbang ni Sarah, ngunit hindi na ito ikinagulat ng kanilang hanay. Iginiti niyang hindi lamang umano tungkol sa impeachment ang desisyon at naniniwala siyang ito ay bunga ng personal na paninindigan at calling. At sa isang mahabang Facebook post, kalakip ng larawan nila ni Sarah, tahasang ipinahayag ni Jimmy ang kanyang buong suporta sa kandidatura nito. Daryl Yap. Tahasan at masiglang ipinahayag na suporta ng direktor at social media personality na si Daryl Yap para sa pagtakbo ni Sara bilang Pangulo sa 2028. Sa isang Facebook post, kaakibat ang kopya ng talumpati ng Vice Presidente, hinimok ni Daryl si Sara na tapusin ang mga itinuturing niyang kalaban. Diin niya, mahal ka ng bayan, iganti mo kami, tapusin mo sila, Inday Sara Duterte. Aiko Melendez. Hindi rin sa kaalaman ng publiko ang pagiging supporter ni Aiko kay Sara. At sa anunsyong pagtakbo nito sa pagkapangulo, kalakip na kanyang selfie, iniwan niyang isang makahulugang mensahe. Sa kanyang Facebook post, bagamat hindi direktang pinangalanan si Sara, malinaw na ito ang kanyang pinatutungkulan kung saan ay nagbigay siya ng positive comments tungkol sa personalidad at presensya nito. Suzette Doctolero. Ang Encantadia writer ay nagbahagi ng kanyang reaksyon sa social media tungkol sa speech ni Sara, kung saan sinabi niyang nakulangan siya sa mga ipinahayag nito. Ayon kay Suzette, sana ay mas malinaw na ipinakita ni Sara ang kanyang paninindigan sa mga isyu ng katiwalian, partikular ang Flood Control Fund, at nagbigay ng direktang mensahe na ipapakulong ang lahat ng sangkot sa pandarambong. Idinagdag niya na kung malinaw ang posisyon ni Sara sa pagharap sa mga tiwaling opisyal, handa siyang iboto ang Vice Presidente agad-agad. Kiko Barzaga. Bilang pagpapakita ng suporta, ibinahagi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa kanyang Facebook page ang larawan ng mag-amang Sara at Rodrigo Duterte na may nakasulat na President Sara Duterte 2028. Sa caption, idinagdag rin ni Kiko ang The Duterte Legacy Will Continue. Karen Davila and Alvin El Chico. Sa episode ng TV Patrol nitong February 18, ibinahagi ng mga anchors ang kanilang opinyon tungkol sa maagang pag-anunsyo ni Sara sa kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Ayon kay Alvin, maaaring hindi favorable para kay Sara ang maagang deklarasyon. Ipinaliwanag niya na bagamat matagal nang inaasahan ang pagdideklara nito, may mga nakaraang kaso kung saan ang maagang pag-anunsyo ng ibang kandidato ay hindi nagbunga ng tagumpay. Samantala, binanggit ni Karen na maaari itong ituring na minus para sa Vice Presidente. Gayunpaman, iniisa-isa rin niya ang pananaw ng ilang eksperto na maaaring isang strategic move ang maagang deklarasyon, lalo na kaugnay sa impeachment complaint.
Jay Sonza. Ang former broadcaster nagbigay ng positibo at masiglang mensahe sa social media kaugnay sa pagtakbo ni Sara. Sa kanyang post, sinabi ni Jay na ang anunsyo ni Sara ay isang turning point para sa bansa at simula ng bagong direksyon. Pinuri niya ang pagmamahal at malasakit ni Sara sa mga Pilipino, lalo na sa lahing kayumanggi at sa darating na salinlahi, at ipinagdasal na gabayan siya ng Panginoon sa kanyang tungkulin at responsibilidad. Mocha Uson. Katulad ng inaasahan, si Mocha na mula simula ay kilala ng masugid na supporters ng pamilyang Duterte ay nagpabatid ng kasiyahan sa desisyon ni Sara na pamunuan ang bansa. Sa kanyang Facebook page, sunod-sunod ang binabahagi niyang update ukol sa kandidatura ni Sara at hinimok ang publiko na suportahan ito sa pagkapresidente sa 2028. Nirepost niya ang video ng isang agila na may nakasulat na muling lilipad ang tapang at malasakit. Dagdag pa dyan ang video ng pagkakadampot doon kay Digong. Sa caption sinulat ni Mocha, "There will be a time of reckoning." Ren Escanio. Nagpahayag na matinding kritisismo ang aktres na si Ren Escanio sa social media kaugnay ng pagtakbo ni Sara. Sa kanyang post sa X, binanggit niya na hindi nagawa ni Sara kanyang tungkulin bilang DepEd Secretary. Ngunit ngayon, nag-aanunsyo pa rin ng kandidatura bilang Pangulo at hinimok ang publiko na maging matalino sa halalan 2028. Dagdag pa sa tinukoy ni Ren ang malalaking halaga na pondo na ginasto sa loob lamang ng 11 days. Rowena Guanzon. Sa isang video na in-upload ni dating Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa kanyang Facebook page, ibinahagi niya sa publiko ang anunsyo ng kandidatura ni Sara para sa pagkapangulo. Binanggit din ni Rowena na si Risa Ontiveros ay nagdeklara rin noon na tatakbo siya para sa pagkapangulo kung siya ay papalarin ng United Opposition. Dahil dito, ipinahayag niya kanyang pagdududa kung sino ang iboboto ng publiko kung sakaling magharap sina Risa at Sara sa eleksyon. Tinapos niya ang kanyang mensahe sa tanong, "So far, VP Sara versus Risa Ontiveros. Kanino kayo?" Tito Soto. Sa isang panayam, sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi siya nagulat sa maagang anunsyo ni Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Para sa kanya, ang deklarasyon ay nagpapatunay lamang sa mga hinala at inaasahan ng marami tungkol sa posibleng kandidatura ni Sara. Gayunpaman, binigyang diin niya na marami pang maaaring magbago bago ang opisyal na pagsusumite ng kandidatura sa 2027. Kiko Pangilinan. Sa isang ambush interview matapos ang press conference tungkol sa anunsyo ni Sara na tatakbo sa pagkapangulo, ipinaliwanag ni Senator Kiko na sa kasalukuyan ay hindi pa niya iniisip ang mga plano para sa oposisyon laban sa kandidatura ni Sara. At mas mahalaga sa kanya ang mga pangyayari at focus ng bansa sa 2026. Ilan pa sa mga mambabatas mula sa House of Representatives at Senado ang nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa pagtakbo ni Sara. Sina Kabataan Party List Representative Rene Co at Gabriela Party List Representative Sara Ilago ay pareho nagsabing ang maagang pagdideklara ay tila isang taktika para ilihis ang atensyon mula sa mga issue. Nagpahayag si Senator Bongo, matibay na kaalyado ng pamilya Duterte na kanyang buong suporta sa desisyon ni Sara. Ipinahayag naman ni Senator Raffy Tulfo na ang deklarasyon ni Sara ay walang epekto sa posibleng impeachment trial laban sa kanya. Samantala, sinabi ng Senator Sherwin Gatchalian na bilang posibleng Senator Judge sa impeachment proceedings, nakatuon lamang siya sa ebidensya at hindi sa mga political na aspeto. Nagbigay naman ng positibong mensahe si Senator Jinggoy Estrada kay Sara na pinagpaabot ng kanyang pagbati at good luck sa pagtakbo nito bilang Pangulo. Samantala, sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na siya rin ang nagnanais ng mabuti para kay Sara. Para naman kay Senator Risa Ontiveros, ang deklarasyon ni Sara ay walang epekto sa plano ng United Opposition sa pagpili ng kanilang standard bearer para sa 2028 elections. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!